Nakaantabay na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga pangunahing stakeholder ng depensa sa buong mundo sa gagawin nitong historic address sa international audience mamayang alas 8 gabi ngayong araw ng Biyernes. Nakatakda kasi magbigay ng isang makabuluhang mensahe si Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ika-21 na edisyon ng International Institute for Strategic Studies, IISS, Shangri-La Dialogue sa Singapore. Si Pangulong Marcos ang unang Pangulo ng Pilipinas na naghatid ng pangunahing mensahe para sa pangunahing forum ng pagtatanggol sa Asya. Ang edisyon ng IISS Shangri-La Dialogue ngayong taon ay lalahukan ng higit sa 550 delegado mula sa mga establishmento ng defense and security mula sa higit 40 mga bansa sa buong mundo. Nangako si Pangulong Marcos na ipahayag sa kanyang mensahe ang legal at geopolitical na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, WPS, habang binanggit niya ang kahalagahan ng daluyan ng tubig sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pangunahing talumpati sa pulong ng depensa mamayang gabi ay napakahalaga. Sa nasabing defense gathering nagsasama-sama dito ang mga ministro ng depensa, pinuno ng militar at matataas na opisyal ng depensa, pati na rin ang mga pinuno ng negosyo at mga eksperto sa seguridad, mula sa buong Asia Pacific, Europe, North America at higit pa upang talakayin ang mga kritikal na hamon sa seguridad. Alam nyo ba na binomba po ng water cannon ng Japan itong China at pinalayas po mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Sangkay, ito yung balita. Sa isang teritoryo din po mga sangkay na pinag-aagawan, itong Japan ay nakapwesto po doon. Then, may mga bantay din po silang mga kasundaluhan doon mga sangkay. Alam nyo ba ang ginawa nitong China? Ito po ay tinatawag na Senkaku Island. Okay? Senkaku Island. Try nating hanapin. Sa Google. Try nating hanapin sa Google. Senkaku. Ito. Senkaku Island. Ayan, ito po yun mga sangkay. Tingnan natin. Ito yan. Ngayon, mga sangkay, ito. Ito yung Japan, di ba? Ngayon itong China, may claim din po sila dito. Kaya nga lang, ang problema dito, mga sangkay, ayan po, ito po yun. Ito yung Japan, di ba? Ito yan, ito. Ngayon, ang problema dito, itong Japan, siyempre, lalong-lalo na ngayon, mga sangkay, pwede na po silang mag-angas ngayon, eh. Kasi nga po, may ano na eh, may go signal na po from America. Ngayon, itong China, umaaligid-aligid po, matagal na daw. Binabantayan, actually, ayon po sa balita mga sangkay, itong Japan, pinapayagan naman po nila yung mga bansa na may mga warship na dumaan o, kumbaga, magpaikot-ikot po sa isla na yan. Kaya nga lang, ang napansin daw po ng Japan, itong mga barko ng China, mga Coast Guard ng China, nagpapaikot-ikot sa isla at parami mga sangkay. Tapos, tumatagal na po. Tila ba nga may binabalak? Ngayon, ang ginawa ng Japan, eto na, ayon sa balita, US ally expels Chinese ship armed with water cannon. Ito po yun, mga sangkay. Binomba po ng tubig itong, ng China. At ayon po dito, the Japanese Coast Guard said, it intervened in territorial waters around the disputed Senkaku Islands on Friday to expel. Okay, ito po pinalayas na po nila yung isang Chinese Coast Guard ships. So marami. Kasama daw po mga sangkay ang isang barko na mayroon din pong water cannon. So ang tanong dito, bakit hindi po sila pumalag? Bakit hindi po nila kinaya mga sangkay? Siyempre, ulitin ko, ang Japan po ang kinakatakutan nitong China. May trauma po sila dyan, mga sangkay. Alam po nating lahat kung gaano kalakas ang Japan. Kahit po, sabihin natin, after World War II, nagkaroon po ng sanction sa Japan, mga sangkay, at hindi na po sila maaaring magpalakas ng kanilang sandatahan. Kaya nga, ang tawag sa kanila, mga sangkay, is defense, anong tawag doon? Military defense, something like that. Hindi na po sila yung tipong armed forces kung tawagin. Pang-depensa lamang. Pero ngayon kasi mga sangkay, ito na mukhang nagkaroon na po ng approval mula po sa West na itong Japan pwede na ulit. Kasi nga kaalyado po ng West ang Japan. Pwede na ulit sila magpalakas.
Ang sabi po dito, the Chinese government vessels entered claimed territorial waters around ito na ha. Ngayon, nakakita po ng Japan. May napansin po sila. Sabi po dito, the incident happened just days before China's Coast Guard set a new record on Monday for consecutive days of patrols in water near ito yung isla na to. Mga sangkay. At alam nyo ilang araw? 158 days lang naman sila. Since December 22 pa raw mga sangkay. Ayon po sa Japan Coast Guard. Ibig sabihin, matagal-tagal na po nag-iikot dyan. Ngayon, mga sangkay, ito na ang nangyari. Nagsimula na po ang Japan na, kumbaga na bad trip na po. Ngayon, ang nangyari ito. Pinalayas po sila mga sangkay. Ginamitan po ng water cannon. Ayan o. The Chinese Coast Guard, the United States officially does not take a position. Okay. Ayan o. Tuloy-tuloy pala, 158 days. Ganyan po yung ginawa nila sa Pilipinas, di ba? Doon po sa Scarborough Shoal. Ginawa po nitong China mga sangkay, dahan-dahan, may mga nagpapakita mga warship, mga Chinese vessels, hanggang sa makapwesto na po sila, nakakuha po sila ng position. Ngayon, hindi po papayag ang Japan na ganun-ganun na lamang. So, nakahanap po yung China ng katapat dito, mga sangkay. Ayun. Dali. Ay, nako mga sangkay. Ngayon, eto, inaano to ng China, nilalaban kasi parang ang gusto po talaga nila mangyari, mapasa kanila yun. Imagine niyo itong China. Ang dami po nilang ang dami po nilang problema. Kita niyo yung India, yung Indian Ocean, 'di ba? Muntikan din po nila mga sangkay. Pasukin 'yun. Kaya nga lang, bigla pong naglabas yung India ng mga malalakas na warship umatras po. Ang China, napalayas din po sila. So dito sa ating bansa, mga sangkay, sa West Philippine Sea, the problem is, we don't have the ability, mga sangkay, para paalisin ng mga yan. Why? Wala po tayong gamit. Wala po tayo gaano mga barkong pandigma. Yes, meron po tayong Philippine Coast Guard. Pero mga sangkay, tingnan nyo naman po, ang liit lamang po ng natin, di ba? Barkong pandigma. O kaya mga Coast Guard, hindi po kasing lalaki sa China. Pero may water cannon din po tayo, mga sangkay. Pwede sana. Kaya nga lang dahil, kumbaga, nakikita ng China na wala tayong kakayahan, hindi po nila tinitigilan tayo. Ganun lang ang mga nangyayari. O, kita nyo sa Japan. Kaya nga, di ba sinasabi nila na kapag gumanti na po ang Pilipinas, baka magkaroon ng digmaan? Tingin ko hindi. Tingin ko hindi. This is my own analysis lang naman. Kasi, kung papalag talaga ang China, makikipagdigma sila, dapat nilusob na nila yung Japan nung winater cannon sila. Pero mga sangkay, ang nangyari, wala. Hindi sila pumalag. Diba? Ganun lamang kasimple. Isipin po natin, mga sangkay. Diba? Na kung totoong papalag ang China, dapat pinalagan po nila yung Japan. Pinapunta na po nila yung kanilang Air Force, yung kanilang mga warship. Hindi nila ginawa. Bakit? May palag ang Japan So, alam nilang papalag. So, kung baga, yung ginagawa sa atin, mga sangkay, pananakot lamang ng China. Wala talaga sila ditong planong Kasi, tutuusin, sinasabi po nila na malakas sila Pwede nilang lusubin yung Japan, pero di nila ginawa, diba? So, ayun, mga sangkay, anong inyong opinion tungkol po dito na nagmukhang kuting ang China at napalayas po na water cannon po ng Japan? Ang pagkakaroon ng maayos na seguridad. Ngayong may digmaan, Ukraine against Russia. At ito may papasok po, mga sangkay, na gulo na pwedeng mangyari sa Taiwan at China or pwede rin mga sangkay ang Pilipinas at ang China ang magpang-abot, di ba? For the pilots of the Bundeswehr's air transport group, this is a big deal. Finally getting a shot of the Chinook heavy-lift helicopter. This, though, just a training exercise on Dutch machines. The aim is for the Germans to be ready to fly in 2027, when their new Chinooks arrive to replace the decades-old Sikorskis.
Der neue Hubschrauber. The new helicopter flies much faster than the old one. It can Okay, ito na. Show of force na nga po talaga ito ng Germany. Baga, itong aming mga helicopter ay mas mabilis ito kumpara sa iba. transport about twice as much as our old helicopters and is equipped with the latest technology. So, of course, it's a big step for us into the future. In die Zukunft. The price tag for the So, 60 ng World War II, mga sanggay, tandaan po natin ang Germany po sa pangunguna ng Nazis na walang iba kundi itong si Hitler. Sila po yung isa sa mga rockstar at the time ng World War II. At ngayon, mga sangkay, nagpaparamdam na naman po ang Germany. Na tila baga parang sinasabi nila na, teka lang, China, tandaan nyo, kami ay malakas din. Tandaan nyo, nung World War II, isa kami sa kinakatakutan noon ng buong mundo. Parang ganun po yung dating. odd Chinooks is 7 billion euros. New hangars will be built here to house them. And not only that, the state-of-the-art is really built Grabe, ito po yung mga pandigma. Air defense system will ng also Germany. be located here at a cost of 4 billion. And the runway is being widened to allow NATO aircraft to land here. So, sobrang active ngayon ng Germany. All of that means Dating that sa this militar. airbase south of Berlin is being turned into one of the most important in Europe. Man stellt wirklich fest, dass wir hier You can really see that we're making history here. You can say that we will be the future home of the Air Force's heavy transport helicopters, making us one of NATO's largest helicopter bases outside the US. It's being paid for out of a one-off 100 billion military modernization fund Grabe. set So up ngayon ang Germany, no, nagpapalakas talaga sila ng kanilang mga kasundaluan o puwersang militar. after Russia invaded Ukraine. For decades, Germany has missed NATO's 2% target on defence spending. In 2024, it hit that target. Now the question is what happens once the special fund runs out. Okay, mga sangkay. So, again, itong Germany ay pumasok na nga po sa Asia at dumarami po ang kanilang mga kasundaluhan dito. Ang tanong dito, babanggain na nga ba nila ang China?